we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagsimula na ngayong araw, December 14, ang Oplan Iwas Paputok ng DOH. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nagsimula na ngayong araw ang Oplan Iwas Paputok na kampanya ng Department of Health. Activated na ang fast lane o express lane sa mga pampublikong pagamutan sa Region 1 para sa mga magiging biktima ng paputok ngayong holiday season. Ang Oplan Iwas Paputok po ng Department of Health ay kabilang po sa ating Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas campaign. So doon po sa Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas campaign, meron po tayong tatlong component niyan, no? Yung healthy celebration, healthy andaan, at ito pong iwas paputok. Sa monitoring ng CHD-1, karaniwang itatala ang mga firework-related injury sa ikalawa o ikatlong linggo ng Desyembre. Sa December 21, itataas sa Code White ang alert status ng mga pagamutan na pagsisimula ng surveillance ng DOH kaugnay sa mga firework-related injuries. Sa Dagupan City, noon pang nakaraang linggo, bumisita na sa mga paaralan ang pamunuan ng City Health Office para hikayatin ng mga estudyante na iwasan ang paggamit ng paputok. Pumunta kami sa 7 schools kahapon. Nag-conduct kami ng lecture on how to prevent yung firecracker injuries and then firework-related injuries. And then yung mga gagawa sila ng alternatibong pampaingay. Sa ngayon, wala pang naitatalang firework-related incident ng CHD. Panawagan ng Health Authority, iwasan ng home remedies o treatment kapag nabiktima ng paputok at agad na magtungo sa ospital. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang araw bago ang Pasko, umarangkada na ang inspeksyon ng Land Transportation Office sa mga transport terminal. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, naka-alerto na ang LTO, LTFRB at PNP sa mga transport terminal. Ang kanilang target ay ligtas sa biyahe para sa mga mananakay na magsisiuwian sa mga probinsya ngayong magpapasko. Nagsimula na ang inspeksyon ng mga kawani ng Land Transportation Office sa mga transport terminal ngayong magpapasko. Kasunod ito ng direktiba ng LTO Central Office sa mas mahigpit na inspeksyon sa mga bus terminal dahil sa dagsa ng mga pasahero ngayong Yuletide season. We'll be implementing the preventive type of enforcement wherein magkakaroon tayo ng mga roadside inspections and terminal inspections to ensure na lahat po ng gumagamit ng ating kakalsadan ay roadworthy. Mahigpit na rin ang roadside inspection ng ahensya. Nitong Nobyembre, umabot sa 20 operator ng kolorum na PUV sa Region 1 ang pinagmulta. Aabot sa 200,000 pesos hanggang 1 milyong piso ang multa sa mga nagmamay-ari ng mga kolorum na van at bus. Actually, ang tututukan po natin ay yung mga unregistered and kolorum motor vehicles. Kasi alam mo, kapag meron tayong operasyon laban sa mga kolorum, ay nakikinabang po ang mga motorista natin na nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Samantala, tiniyak ng PNP ang mas maigting na police visibility sa mga transport terminal, paliparan at pantalan ngayong Yuletide season. Palalakasin natin yung security doon sa mga terminal. Kinausap na rin natin yung mga security management, pati yung mga force multipliers natin, including yung mga security guards, para doon pa lamang sa terminal ay ma-check na yung mga taong sumasakay sa mga buses natin, pati yung kanilang mga bagahe. Nauna nang inihayag ng mga may-ari ng bus company na sapat ang bilang ng babiyahing bus sa mga probinsya sa bisa ng special permit na inisyu ng LTFRB.
Chris, mula December 23 hanggang January 3, 2024 ang effectivity ng special permit na inisyu ng LTFRB sa mga bus company. Ibig sabihin sa mga panahon na yan ay asahan pa yung mas maraming mga bus unit na babiyahe. Samantala, nagpatupad naman ng malawakang tigil pasada at kilos protesta ang ilang tsoper sa bansa ngayong araw. Yan ay sa patuloy nilang panawagan ng pagtutol sa pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney operator. Pero kung dito sa Region 1 ang tatanungin, partikular na sa Pangasinan ay walang mga tsoper ang sumama sa tigil pasada, lalo't sayang daw yung kikitain nila sa maghapong pamamasada. Sa Central Luzon naman, hindi rin sumama sa tigil pasada ang mga tsoper. Kaya kung may mga tsoper na huminto o tumigil sa pamamasada ngayong araw, yan ay dahil day off nila o coding nila. Yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Alkalde ng Mangaldan, Pangasinan may natatanggap daw na banta sa kanyang buhay. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Matapos ang pagpaslang kay Barangay Poblasyon Chairman Melinda Morillo, ibinahagi ni Mangaldan Mayor Bonafede Vera Paraino na simula nang siya'y muling maupo bilang alkalde ng bayan ay nakatatanggap siya ng mga banta sa buhay. Pag-upo ko kasi may mga death threat ako. So, nag-iingat din ako. But I am not coordinating it with what they have done to Captonet. Hindi ko rin alam. But inbisigan din yung mga nagsisend ng text sa akin. Blanco ang alkalde sa nasa likod ng death threats. Ilang buwan na rin daw na wala siyang natatanggap na banta sa buhay. Pero kasunod ng pagpaslang kay punong Barangay Murillo, hindi raw maiwasang makaramdam ng takot ang alkalde. Kaya nilimitahan ng pagdalo sa iba't ibang aktibidad sa bayan. Maraming nabago sa mga schedule, sa pagpunta, kung saan. Actually, meron akong dapat puntahan sa David. Pinagpaliban ko muna. I sent someone to speak for me. Medyo kasi bago pa Tsaka nandyan pa rin yung, siyempre, anybody matatakot. Tiniyak ng Mangaldan Pulis ang kaligtasan ng alkalde. Nakamonitor din ng otoridad sa lahat ng aktibidad ng alkalde. Mayroon na po-provide sa kanya na security na may mga civilian din siya na mga tumutulong sa pag-provide ng security sa kanyang mga lakad and during yung pagpasok niya sa kanyang opisina at saan siya lumalabas, monitor din natin. Samantala, iginiit ng Mangaldan Police na isolated case lang ang naitalang pagpaslang kay Murillo. Wala rin daw dapat ikabahala ang publiko kaugnay sa seguridad sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isa patay, siyam sugatan sa salpukan ng jeep at truck sa Lubao, Pampanga. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Isa ang nasawi habang siyam ang sugatan sa banggaan ng pampasayrong jeep at dump truck sa Barangay San Nicolas 2, Lubao, Pampanga. Ayon sa pulisya, papuntang City of San Fernando ang jeep habang papuntang Bataan ang truck na bigla umanong nawalan ng preno. Doon sa place of occurrence, allegedly, itong dump truck ay nawalan ng control. So umikot siya hanggang sa napangga itong incoming na passenger jeepney. That resulted in dun sa multiple physical injuries. Dinala ang mga biktima sa paggamutan. Nasa kustodiya ng kapulisan ang driver ng truck na maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Wala pa siyang pahayag. 6 na individual ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at garong sa National Highway ng Barangay Camistizuan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Driver ng motorsiklo ang pulis na nakadestino sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakahinto ang garong sa outer lane karga ang mga panindang prutas. Tatawid sana ito sa kabilang bahagi ng kalsada nang masalpok ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, pumailalim pa ang rider sa garong. So allegedly, sinasabi nila nakainom. Pero antayin natin yung result ng medical certificate niya, ma'am. Pero yun nga, investigahan pa lang natin kasi hindi pa nagbibigay ng statement yung kasama natin kung paano nangyari sa motor niya, ma'am. Ang pulis at 3 sasakay ng garong kabilang ang driver ang nasa paggamutan pa rin. Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Bitak-bitak na kalsada sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan, takaw disgrasya raw sa mga residente at motorista. Naka-alerto, Claire Lacanilaw. Takaw disgrasya umano sa ilang residente at motorista ang pagkakabitak-bitak ng ilang bahagi ng kalsada sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Sanhiraw ito ng madalas na pagdaan ng mga malalaking truck sa kalsada. Pag dumadang kami sa mga itong lubang, nahihirapan namin yung mga sasakyan namin, tapos kumakalabog-kalabog, nahihirapan. Saka isa pa, sa gas ganun, preno, class ganun, saka arangkada yung motor, kaya kuminsan matakaw sa gas yung motor natin. Makikita ang tubo ng tubig na nakauslina dahil sa madalas na pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada. Tumagas na rin ang tubig sa kalsada. Sana ayusin nila, ibaon nila ng maayos kasi dito marami kasing dumadaan ng mga truck talaga, so nasisira yung kalsada. Kaya yan madalas yung problema na minsan sa ibang lugar ganyan din, tumatagas talaga. Ayon sa Barangay Council, bukod sa malalaking truck, hindi rin umano maayos ang pag-install sa ilang water service pipe sa lugar, kaya nagkakabitak-bitak ang bahagi ng kalsada. Hindi rin daw malalim ang pagkakabaon ng tubo sa bahagi ng kalsada. Hindi maayos ang pagkalagay. Nung nag-check ako, 2 kontraktor ata yung nagkwando na kaya yung mga daan nagkukus ng lubak-lubak. O kapag may mga ganun na reported naman kami, nire-restore siya dun sa kalsada at saka binabaon yung tubo. Ang gumagawa kasi nun yung sa namin sa technical team para ma-address and then maiwasan na rin na may madisgrasya. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, good vibes ang hatid sa mga manonood ng larong basketball sa isang barangay sa Dinalungan, Aurora. Ang mga player kasi nakasuot ng damit na pambabae o nakaduster habang naglalaro. Ginawa raw ito bilang katuwaan kasabay ng kanilang kapistahan para mapasaya ang mga residente sa lugar. Parte raw ito ng kanilang palarong pambarangay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga simbahan sa Ilocos Norte, puspusa na ang paghahanda sa nalalapit na Simbang Gabi bukas, December 15. Yan ang tinutukan live ni Gab De Luna. Gab? Chris, puspusan na ang paghahanda ng mga simbahan pati na rin ng PNP sa nalalapit na Simbang Gabi dito sa Ilocos Norte. Puspusan na ang paghahanda ng mga simbahan sa Ilocos Norte para sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Kanya-kanyang linis ang mga caretaker ng mga simbahan. Ang ilang churchgoers handa na rin. Ayon kay Nanay Corazon, inaasahan niyang magiging maayos at mapayapa ang 9 na misa na balak niyang kumpletuhin. Ang ilang simbahan, nagdagdag na ng misa sa gabi para sa mga hindi makakapunta sa madaling araw. Kasi pag may mangyayaring masama sa surroundings mo, sa community mo, apektado ka rin. At saka may mga anak din ako na youth, kaya siyempre, hanggat maaari ayoko talagang may mangyayaring ganun. And not only physical preparation but also spiritual preparation as well. And I hope that physically, mentally, and spiritually, kaming mga pare rin makapag-prepare ng mabuti para mas maganda po yung mga messages and homilies na may deliver namin. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, nakahanda na ang may de-deploy na PNP personnel para sa seguridad ng mga simbahan. Nagpaalala ang PNP sa mga safety precaution ng mga churchgoer. Be sure na may mga kapulisan po tayo magbabantay sa mga simbahan para sa ganun. Yes, of course, dito yung safety awareness natin, lalo na sa pagsapit ng Simbang Gabi, ay kailangan panawagan na rin sa mga residente na kapag sila ay lalabas sa kanilang mga bahay-bahay ay ilak nila.
Samantala, Chris, bukod sa mga karagdagang PNP personnel ay may dadagdag din ng mga emergency first responders kung sakaling magkaroon ng emergency yung mga church-goers. At paalala naman ng BFP sa mga church-goers nga ay bago sila lumabas ng kanilang bahay ay ugaliing i-check yung mga saksakan, appliances at gas stove para sa ganoon ay makaiwas tayo sa mga sunog. At bukas, uumpisahan na ang evening schedule ng alas 6 ng hapon sa ilang simbahan at alas 4 naman ng madaling araw sa Sabado para sa mga traditional na makikisimbang gabi. Chris? Maraming salamat, Gab Daluna. Operating hours ng mall sa Dagupan City extended na ilang araw bago ang Pasko. May ulat si Russell Simorio. Maaga nang namili ng mga pampaingay sa Aling Jean sa Dagupan City habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Iniiwasan daw niya ang dagsa ng mga last-minute shopper at pagbigat ng traffic. Pag darating na pa yung malapit na yung Pasko, tataas ko yung presyo. Kaya ngayon kasi mas mura. Kaya bumili na po kami ng gagamitin ng mga kapatid at saka pamangkit ko po. Sinamantala rin ni Edwin ang dagsa ng mga mamimili sa downtown Dagupan ngayong magpapasko. Nagbebenta si Edwin ng mga panregalo. Marami nang bumibili. Yun lang. Kapag tuwing Pasko na, yun na. Kaya makakabawi na kayo? Oo, makakabawi na kami. Dahil sa inaasahang dagsa pa ng mga Christmas shopper, extended na ang operating hours ng ilang mall at mga business establishment sa lungsod. Mas inagahan ng 1 oras ang mall hours, habang bukas naman ang ilang supermarket ng hanggang alas 10 ng gabi. Since there will be yung expected movement of people buying goods and stuff for the holiday season, so I think the malls are also adjusting their mall operations. Samantala, kasabay ng dagsa ng Christmas shoppers ang paalala ng pulisya na mag-ingat sa modus ng mga kawatan. Mag-ingat daw sa mga mandurukot na karaniwang nakikipagsiksikan sa mga matataong lugar. Shopping dito, shopping doon. If you were going to the market or kayo pupunta sa mall, ay siguraduhin nyo lamang po na yung mga bag ay hindi lamang po laging nasa likod. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kauna-unahang car truck bazaar inunsad sa Vigan City. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Gabi-gabing dinaragsan ng publiko ang kauna-unahang Car Trunk Bazaar sa Vigan City. Matatagpuan ito sa pagitan ng Plaza Burgos at Vigan Cathedral. Tinawag itong Car Trunk Bazaar dahil bukas ang trunk ng mga sasakyan kung saan nakadisplay ang mga paninda tulad ng mga branded na damit, shoes, slippers at bags. Idea ito ng butihing wife ng ating mayor na sinuportahan din naman ng City Government of Vigan through the City Cultural Affairs and Tourism Office para matulungan niya ating mga MSMEs. At the same time, we could also promote the local products. Maliban sa mga gamit, mayroon din mga local food products. First time daw ito para sa mga negosyante ng bazaar tulad ni Casey na isang online seller. Mas kakaiba kasi mas madali yung transaction namin sa mga customers ko. Diba agad magbabayad na po and pwede ulit bumili ng ibang items. So it's one way of giving them an opportunity na merong puntahan na pag-shoppingan at ma-enjoy naman nila ang Christmas. Bukas ang bazaar mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi na magtatapos sa darating na linggo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Husay sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte, paggawa ng konsepto at pagkamalikhain sa paggawa ng props. Ito ang nangibabaw sa isinagawang variety show ng mga grade 12 students mula sa Calasiao Comprehensive National High School sa Calasiao, Pangasinan. Ang aktibidad ay bahagi ng kanilang performance task na layong malaman ang tunay na kamalayan sa sariling galing at talento ng mga estudyante. Malaking tulong daw sa personal development ng mga estudyante ang aktibidad upang malaman ang kanilang tatahaking karera sa buhay. Samantala, Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hannah Priscillas pinasaya ang mga taga-Narvacan. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando.
Mapapaindak at mapapasayaw ka sa tugtog ng iba't ibang instrumento sa Grand Civic Parade na bahagi ng formal na pagbubukas ng Narvacan Festival 2023. Kahit tirik ang sikat ng araw, hindi yan inalintana ng mga Narvacanyan na nakisaya sa pista. Hindi naman magkamayaw ang mga Narvacanyan nang haranahin sila ni Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hana Prasilas. Kwento ni Hana, hindi umano niya maitago ang kanyang excitement na makabalik sa Heritage Province ng Ilocos Sur dahil na rin sa mainit na pagtanggap ng mga Ilocano. Nakakatuwa kasi kahit na medyo maaraw kanina, is makikita mo talaga na andun sila, nagstay sila. And nakita ko naman sa mga mukha nila na masaya din sila at nag-enjoy sila. Pagsapit ng gabi, wala ring patid ang tilian at hiyawan ng fans dahil sa upbeat performance ng The Missing Husband lead actor na si Rocco Nasino. May mga sumabay pa sa kanyang pagkanta on stage. Sa pagtatapos ng The Missing Husband, si Anton at si Millie ay lalabas ng Maynila para lang hanapin si Baby JR. Babalik sila sa UAE kung saan nagsimula ang lahat para lang makuha ang anak nila, mabawi anak nila. Kaya tingnan natin kung magtatanggubay nga si Brendan na ipamigay o ibenta si Baby JR. Hindi rin nagpahuli sa pagpapakilig si Sparkle artist Angela Alarcon. Thank you so much, MJ. O, tara, picture tayo. Grabe, I'm feeling #blessed talaga kasi nakapagbigay ako ng saya at tuwa po sa mga tao, especially since palapit na yung holidays. So, Kaya nakakatuwa pagdating namin, nakita namin na napakaraming tao na very festive talaga. Kaya nakakatuwa. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, pedicab driver sa Bangaldan, Pangasinan na 2 dekada ng nakikipasada, #feeling blessed, matapos mabigyan ng sariling pedicab. Atin siyang kilalanin sa report. Mahigit 2 dekada ng pedicab driver si Mang Lorenzo Kidilig ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Sa pamamasada ng pedicab niya binubuhay ang kanyang mag-anak dahil walang sariling pedicab. Nagbaboundary lang siya sa kakilala na may-ari ng pedicab. Tuwing gabi, kasama raw sa panalangin ni Mang Lorenzo na magkaroon siya ng sariling pedicab. Sa bawat padyak niya, hindi raw siya nawawalan ng pag-asa na darating ang isang araw na sariling pedicab na niya ang kanya ipapasada. Kakibat nito ang masidhing paniniwala na walang imposible sa Panginoon hanggang sa tuluyan ng masagot ang kanyang panalangin. Alias Richie Boy, mali ka po lang. Isang bagong pedicab ang kanyang napanalunan mula sa raffle draw na bahagi ng Thanksgiving party ng isang Good Samaritan na kanyang dinaluhan. Walang pagsidla ng saya, answered prayer, #feeling blessed sa natanggap niyang biyaya ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko. Masaya, madam, kasi mahirap lang kami. Binigyan ako ng Panginoon ng padyak ko. Lubos din ang pasasalamat ni Mang Lorenzo sa naging instrumento ng Panginoon sa natanggap niya ngayong taon. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya ang daan po. Para magkaroon ako ng hanap buhay. Kasunod ng biyayang natanggap, nais din daw niya maging blessing sa ibang tao na ang kanyang buhay ay maging patotoo na sa bawat taimtim na panalangin, tiyak sasagutin ng Panginoon sa tamang panahon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga higanteng parol, inihahanda na ng iba't ibang barangay para sa Giant Lantern Festival 2023 sa City of San Fernando, Pampanga. Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio.
Talaga namang tinaguri ang Christmas capital ng bansa, ang Pampanga. Hindi lang kasi bigatin, kundi higante ang mga Christmas lantern sa City of San Fernando. Puspusan ng paghahanda ng 10 barangay. Nakalahok sa Giant Lantern Festival 2023 na gaganapin sa Sabado, December 16. Formal ng pinailawan ng Christmas display sa Kapitolyo ng Abra, makukulay at kumukutitap na mga palamuti ang makikita sa mismong harapan ng Kapitolyo. Lumiliwanag din ang katabi nitong munisipyo ng Bangged. Makikita ang kanilang giant Christmas tree at Belen. Damang-dama na ang Pasko sa liwasang bayan ng Dilasag, Aurora. Pinailawan na ang mahigit 20 pirasong giant Christmas tree na gawa sa recycled materials. Puno ng Christmas lights ang isang pasyalan sa Barangay San Juan, Concepcion, Tarlac. Agaw atensyon ng kumikinang na 20 talampakan na taas ng Christmas tree of lights. Sinabayan pa ito ng mga kumakanta na mga awiting pampasko. Muling binuksan ang ipinagmamalaki ng Nueva Ecija na Dream Park na matatagpuan sa Barangay Santo Cristo sa bayan ng San Isidro. Bukod sa mga naggagandahang pailaw at mga palaruan, kumpleto rin sa iba't ibang atraksyon para sa mga bata at pwede rin sa mga matatanda. Hindi rin nawawalang pagkain sa loob ng Dream Park kung sakaling magutom ang buong pamilya. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang bagong sama ng panahon o low pressure area ang nabuo sa labas sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,865 silangan ng Southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Sabado. Maaari nitong tumbukin ang silangang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw pero pwede pang magbago kaya patuloy nating tutukan. Wala pa itong epekto sa ngayon pero patuloy ang pag-iral ng amihan at easterlies. Posible rin ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Malalakas sa ulan din sa ilang lugar ang inaasahan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Maaliwalas sa panahon naman, sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon ang inaasahan. May tsansa rin ng ulan ang iba pang bahagi ng bansa. The Clash 2023 Grand Champion John Rex, mga harana sa Narvacan Festival 2023 mamayang gabi na. Tunghayan sa report. Mag-ingay mga kapusong Narvacanians dahil mamayang gabi haharanain tayo ng The Clash 2023 Grand Champion na si John Rex. Si John Rex makikisaya sa DepEd, NGO at Balikbayan Night ng Narvacan Festival 2023. Abangan kapuso alas 8 mamayang gabi sa Narvacan New Farmers Market. Magpapatuloy naman ang party sa Narvacan Festival 2023 dahil isasagawa ang Kapuso Fiesta bukas December 15 kasama sina Sofia Pablo at Allen Ansay, Matt Lozano, TJ Marquez at Kapuso host May Bautista. It's Fun 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 Friday, 8 p.m. sa Narvacan New Farmers Market. Siyempre, magpapahuli ba ang mga Pangasinense? Sa December 16 araw ng Sabado, dadayo sa San Carlos City, Pangasinan ang cast ng Love Before Sunrise na sina Bea Alonzo, Dennis Trillo, Andrea Torres, Vince Maristella at Cheska Fausto, kasama ang Kapuso host na si Kaloy Tingkungko. Makisaya sa kanila ngayong Pasko sa Kapuso Mall Show na gaganapin sa San Carlos City Town Center alas 4 ng hapon. At hindi dyan nagtatapos ang masayang weekend mga kapuso. Dahil sa Linggo, December 17, magpapaningning ang Kapuso Stars na sina Shaira Diaz, Ara San Agustin, Sofia Pablo, Allen Ansay, Luke Conde, John Rex at Kapuso host May Bautista. Magiging star-studded ang inyong linggo sa Kapuso Fiesta, alas 6 ng gabi sa Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan. Kita-kits Kapuso, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 11 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon.
maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.